Good morning, everyone. Hi, good morning. Buntag. Yes, good morning po. Ay, trying to reconnect mga dyan. Guys, so kanang si Edgar, hindi ko nire, si Ace po, kaya nagtuon na may report si Ace. Ace. Good morning, everyone. This is Davao Peace and Security Press Force. So, mag-one-on-one interview tayo kay spokes nato sa Davao Light and Power Company. Sir Fermin De Leon, good morning, sir. Maayong buntag og salamat usab sa inyong pag-imbita. Murag nang inusara ko ginpulbaan ko kay murag tanan sa ko aron isa ra gyud yung kapangutanan. Yes, ikaw ra gyud, sir. But anyways, report muna tayo, sir, sa DLPC kung anong mga ganap before our questions. As usual no, regular kita da monitor sa atong mga linya. Naapod tay mga patuman ng mga private mga kanang may natawag nato na kanang interruptions, particularly, especially kung ang ato ang linya kinahanglan na i-upgrade. So, natin ginapatuman schedule power interruptions. Napo tayo ginabuhat, especially kung among linya mapanggaan, maputol ang linya, kay tungod maigo o karang punuan na nabali. So, regular po ta na hatag o services sa mga panginahanglanon sa atong mga customers. Okay, what about the power rate, sir? Rate. Okay. Kung bulan sa September, naa makita mo nato na adunay rather October no. Adunay pag-ubos sa ato ang presyo sa kuryente, di ba? Nakita nato sa bulan sa October na ang ato ang kuryente ni ubos by 1 pesos po 1 peso point 48 centavos per kilowatt hour kumpara ni aging bulan na sa September na naasa sa 10 pesos point 64 centavos katong bulan sa October na ata sa 9 pesos point 25 centavos per kilowatt hour. Asa masigon ako earlier ni ubos ta by 1 peso point 48 centavos. So, ang pangutana karon diretso na lang siguro ko, pangutana magyapon mo, ang sa nanghitabo sa bulan sa Nobyembre. Dili pa ta makabalo kung saka ba or naog. But as we all know, ang usa sa mga naka-trigger gyud mo saka ang presyo sa kuryente ang generation. But moingon ako daan na posible na mosaka kay mahitugod manggod sa nahitabo sa katong recent nato na sinati na linog na ay mga planta nag-shutdown dito sa Cebu, no? Sa Cebu po. Kaya naglinog po ng Cebu, di ba? Naglinog po ng Cebu. So, in fact, during the time na naglinog ta din ni aduna po paglinog na hitabo dito sa Ilaha. So, na ay mga pipila ka planta na apektado and apektado lang na dahil short na mga dili kay long na mga interruptions or pag-shutdown nila, but it will probably have an impact po sa rate sa katibukan. Dili lang sa tuwa, but sa katibukan ni siya. Depende sa utility, no? But nakita mo mo lately sa tuwa, kumpara na to ang Mindanao sa laing areas sa Pilipinas, medyo mas reasonable no ang ato ang rate din kumpara sa uban, especially sa kauluhan. Medyo medyo competitive mas kanang ubos atong rate kumpara sa uban. But again, ang rate manggod sa per kilowatt hour magdepende gyud na siya sa duha ka factor. Consumption nato, ang consumption manggod something na ang tagbalay or tag-iya sa balay ang in control or ma-manage sa iyang konsumo. So konsumo gani dili gid mi in control ana sa utility. Makakontrol gid ana ang atong customer. So din ha kung asa nila sila gid mag-determine sa number of hours nila gamiton ang ilang electric fan, number of hours nila gamiton ang ilang aircon o ibang mga electrical equipment. So, again, consumption is something na dili na kuya natin control. But mingon po ka og rate, which is the other factor sa ato ang kanang bill nato. Kanang rate na amo yung amo ang ginabuhat sa Davao Light, nagapalit yun ta dito sa pinakabarato yun na kuryente na available sa merkado. Na ay WESM and ang WESM magud sa kanaog po sa depende sa demand, no? Kung saka ang demand, medyo mahal ang kuryente, medyo ubos ang demand, barato pa ang kuryente. So,
ang Western dako tabang, especially pag pa-cool down. But there are times po na medyo mahal po, but wala po tayo laing choice, but we need to get the available na supply na naa sa merkado po to ensure na wala tayong interruption sa mahitabo. Now, ang usala na ang Western sa ginakuha na to, na kung may ka na ginatawag itong bilateral contracts, manigurado mong gudmi po, no? Na sigurado gud mi na kuwat ang utak kabalo sa Western manggod, depende sa makauna maguna. Maka-available, then dagan mapalit, makapalit ta, makakuha ta, especially kung barato, mas na ay makabinta na gamay, mas barato man. Now, kay kita manigurado mo kita ng 24/7 dapat na kuryente mo na natin mga bilateral contracts sa ginatawag. So, kung bilateral contracts, kaning mga planta na ni naagyon ni sila ka ng ng kontrata, so committed yun sila mag-provide sa tuwa o mga kuryente, no, kuryente. Depende sa ito ang demand, depende sa ito ang pangangailangan. So, kana usa na sa strategy na gibuhat ko para to ensure, sabi ko earlier, na maka 24/7 ang ato ang pag-provide og kuryente. Kana mo. Okay, sir. So, until now, wala pa'y, sir, klaro if matuloy yung possible increase. Yes, ma'am. Depende po sa demand nato. Actually, tanan ta, mga konsumante, pwede kita makakontribute sa pag-ubusan na niya. Kay samsung ko ulong supply and demand na. So kung tanan ta nasa na ganing magtipid, dili mo saka ato mga konsumo, siyempre total demand ko na nandito mo saka. But there are a lot of factors to consider. Kung sa balay lang ta or mga residente lang, pwede yun nato i-reduce atong consumption. Pwede kita tako kita po na siya contribution. Samsung ko na kung low supply and demand kung saka ang demand, taas po atong mahal ang presyo sa merkado. Daghan manguntag ka ng variables income sa kanang sa kuryente. Sama siguro ko ang generation ang pinaka more ginig pinaka dakong factor na i-consider nato. Ang generation po na po yung mga factors na dili sila in control sama sa price of fuel sa world market. So world market man na dictated man by world market ang presyo. So kana no tapos na po yung mga preventive maintenance may tabo, yung mga shutdown may tabo kalit-kalit. So again, those are factors na makakontribute sa pagsaka sa presyo sa kuryente. Ako nagklaroon, ang double light wala gikitaon sa generation. Igo lagi na musulod sa mga, amo na po na siyang ipasa sa customer. So ang amo is generate, there are 4 factors na consider mo sa bill. Generation, transmission, distribution all ginamo, and other government charges. Thank you, sir. Sir, if I can still recall, the double light has a plan of katuganing magpalit o I don't know sir kung ma-materialize na o possible ba ang mahitabo na. So katuganing magpalit na lang ang consumer tapos na i-card niya mo lang na specific consume sa customer. Unsa ang plano ana sir? Morning ito na matawag sir? Prepaid metering. Prepaid metering. Prepaid metering. Wala pa ta anak din sa Davao, but ginasudluhan pa na siya. Kaya daghan manggug ka ng mga factor, daghan factor sa consider mo gudana. Ang metro, daghan pero approval na system na pagabuhaton bago na siya ma-materialize. But tama na siya ma'am, nindot na siyang prepaid metering kay because ikaw mo in control, ikaw makabalo kung pila ang kanusa ka na magpalit og load o dili. Nindot ni siya sa mga kanaganing mga areas na kanaganing para sigurado ka dili ka makanaganing magpataka o ganang gamit sa mga di ba dili man siguro pataka ang gamit ana but sana ganing in control ka sa imong consumption, ma-manage yung consumption rather, ma-manage yung consumption nimo. Mas maayo ni prepaid metering. Okay, ang kuryente magod something totally different from kanang lain commodities no or mga kaning ato ang sama sa kaning wala ganing kung nakikwarta wala na mukaong ka sa karinderya o mukaong ka sa restaurant na medyo mahalon na pricey or mupalit ka sa sardinas o mupalit ka o kanang Karinorte mahal mo Karinorte di ba so depende gyud sa imong
capacity or kanang imong bulsa kung kaya ba nimo karne norte o kaya ba nimo ang mas prefer nimo para sa barato ang kaning sardinas. So ang ato ang kuryente magud something na lead magud nimo may balaan sa kada imong consumption. Okay, di na nimo makita pag end of the month na ma-receive na nimo ang imong bill. Uy, ni saka di ay. Motong ingon nako nindot ang prepaid kay pagban na tayo tan-aw mo kasi imong consumption. Tan-aw kasi imong load ba. Even gani sa kanang cellphone, di ba? Kung prepaid ka, ma-off lang siya kalit kung hindi ka naka-transmit, hindi ka naka-text kung wala ka na load. Dinhi for sure kuryente ko suryahan, di gini mo pagton o mahutdan ka og load kay basig nagluto ka kawala but siyempre imo gyud uy hapit na mahut ako mag-load na ko karon. So nindot na siya. So mo na siyang na ay advantages and disadvantages ng prepaid metering. Kana disadvantage niya kay anytime mapalong gid ka. Wala po kay i-load, wala po kay kuryente magamit. But sige lang, in the coming kung ma-implement sa definitely mag-launch man taan na din sa Davao, ikahibalo na ko sa tanan na naay option ang customer nato na mag-prepaid metering. Una ko muna ma'am, ang ato ang karon usually makita nato is that gamiton sa atong kuryente bago nato bayaran, lahi maguntong bayaran sa nimo bago nimo gamiton. Diba kay kung sa mo tayo na kasi mo ha. Karon di sa ko magkarne norte, mag-sardinas sa ko medyo mas barato siya. So kabalo ka sa imong capacity na sa imong kung pili na bilhin mo kwarta. Unlike sa kaning i-mention nako na kuryente, imo sa gamiton bago nung bayaran mo nang ulang dako adin akong biluy. Kaya nga naman, wala mangug ka most likely atong metro na sa sulod sa gawas. So wala nimo makita ang tuyok sa imong metro. Imo halang later mag-receive nimo ang biluy dako adin akong konsumo tapos mo na no mas di na nato ma-realize pag ma-receive na nato ang bill. So mo na mas mo nang gini mo nato mas dapat closely monitor gid nato ato ang mga bill. Mo na namin mga mobile application na pwede din makita ang konsumo nimo month to month, no? O kanang karong bulan na kumpara ni aging tuig. So ako ginagamit ako na mo kay gamanage ko because sa akong konsumo kay sabi siguro ako dili man ko pwede mag forever sa damo life no mo retire man gyud ko. So ako nag-prepare po ko sa retirement. So but pasabot akong ginabuhat is that kung sa among paggamit sa kuryente karon dapat ma-manage yun ako until pag-retire ko. Kay pag-retire na ako kabalo beta na ang ato ang pension especially kung SSS lang dili medyo dat ako no. So wala siya as early na gina-manage na ako akong consumption kay para when I retire dili ko makalitan. So ana gyud atong pwedeng buhaton. Daghang mga energy conservations na mga measures na pwedeng buhaton. In fact, ginaputan na mo sa akong Facebook page sa Double Life. Pwede nyo tan-awon, i-review to siya. I-practice na to. Tan-awon na to kung tinuod ba yun. Ako, nangyuli ko sa inyo, tinuod na. Dako kayo nag-impact sa ako ang pag-manage once you manage your consumption. Ako mga family of 5. Pilang kwarto? 4. Kwarto. All electric ko. Wala ko'y gasol. So, pasabot ang gasol mag-consider as enerhiya. So, you need ang imuhang total electricity bill plus gasol mo nang inyong total energy cost. Wala ko'y gasol. So, nakaragin ko between 1,500 to 2,000. Uy, sana all ala sa uy. Wala lang may aircon ha. But all electric, wala ko'y aircon. Kaya naman, high ceiling na akong balay. High ceiling. Naalang ko si Piat sa design sa akong balay. Yung ang balay mo is very important, no? Very important yun ang siya na ma-design o tarong ang balay. Kay kapauso-uso mo ko, high ceiling but I miss na i-consider ang bintana. So ang bintana na ako katong with glass na sliding. Okay ng sliding kung mag-aircon ka. Pero pag dili ka mag-aircon, ang pinaka okay good for tropical country ang kaning jealousy. Ang problema sa aircon sa kaning window type ng board, when you open that, 50% lang sa mong window ang mga abrihan, di ba? Ana ka, duwa ka mo. When you open it, dili man mo abrihan tanan. Open it 50% lang. So 50% lang sa katong area ang mga musulod. Kung ang jealousy manggod, pag open mo sa jealousy, siguro musulod ang hangin kay open man nimo, di ba? Open nimo, musulod ang hangin ana.
French window, okay lang. Pero ang problema sa French window, even di ka ng kaning sliding window, is that pag mag-ulan, kinala mo i-close. Kaya mo sulod na hangin. Unlike kung jealousy, pwede rin mo open, hindi man musulod, kaya mo drip naman, di ba? Mo ang problema na ako, paris gabi nag-ulan, hastang inita susulod sa kong balay. Kaya nga naman, kinala mo i-close ang window. So, naga-budget pa ko ma'am, but hopefully, na mag-ilis na ako in the coming months or years, isa-isa ho na ako, medyo mahal ko ba ang jealousy. But that's one thing na dapat i-consider din nato. Uy, taga-double light, my gosh, walay aircon, 1,500 to 2,000. Kami mga nisa, taga-double light. 2,500 gyapon, pero all electric wala di mo gagamit ko kasi. Ang kanang walay aircon, bang katulog, alam mo na katulog. Paano na ilang iba? Again, no, mo ginigingon na, tinuod ba yun na adunay ka ng pagbago ko sa panahon? Ako, tinuod lang, partly di ko mo tuo. Kaya nga naman, itong high school ka pa, ako, public school naman ko, di ba ko mo reklamo init? Kaya mo umungin ang dani mo. Pero kato nagkatrabaho ka na, siyempre, karon na atas aircon na environment. Paglakaw na ko ani, pagbalik sa opisina, naka-aircon po ng opisina. Pag musakay ka sa sakyanan, naka-aircon po di mo sakyanan. So, in a day, pila baka ka oras ka expose ng init. So, siguro, total siguro, 1-2 ka oras. The rest, nakasusulod na air conditioner. Mo na, pag mugawas ka, makainom bigag, lahi ang panahon karon. Lahi bang panahon o lahi lang environment kung asa ka trabaho. Mo na, even akong anak, when my kids, katong nag-eskwela pa, na ako'y public school, ako'y uban sa ipasulod ako private school. Ang private school din sa Davao na okay, except that walay aircon yun. Kapag pangitaalan na niya, private school na niya, dili aircon. Pero when they start ka ng puting katong mga aircons, karon ingon akong nakikita na doy, pwede ba na to aircon? Actually, tinood lang, palit ako aircon 2 years ago. Kaya tungod mangod na reklamo kong katabang ba? Katabang sa kinabuhi. Init kaayo. Kabaluyan mo sa babae, kamo mga babae, makasabot ani, di ba? Especially kung naa sa inyo ha. Tiga to ko. So, reklamo siya, napalit na ako, but nang-simpiat lang ko, kaya hindi masakto itong aircon. Now, wala man may nagkasinabot sa electrician, wala taon. So, napana siya sa kartong, brand new pa na. Wala gina taon karon. Kulang ko, sa tinood na mama ko bino, mga anak ko. So, di mo ko gusto til-til doon sa akong balay. So, wala pa na taon. So, naana na po na akong katabang sa kinabuhi. Sir, balikan na ito metering, prepaid metering, sir. Implemented na siya sa Manila. Sa Manila, Cebu. sir? Na sila. Naamag yung proseso bago nakamakabila na. Kana nindot na siya for a place na sa kaning mga lugar na kanang lisod i-monitor. Like for example, mga rural communities, nindot na siya din na-implement na. Dugay naman ang process. Dugay na siya bata ang mga process na kay mga kung sa problema sa Davao, sir, na wala pa siya na-implement na unahan ka sa Cebu o Manila. Naasay mo na ko, ma'am. Naasay mo na ng cascading na process kung kaasay yung na-implement. But sa pagkakaroon mo rin na sudyuhan pag yun kung practical ba o dili. But kung ako, I lang i-quote na, but on my side, I think it's practical po na. So, di ko technical person. Kaya di na kung hindi mo ma-manage yung mga contract. Sama sa cellphone ba? Diba kung prepaid magugga, in control magugga, limit na ko, karambulana, 300 lang yun. Ano ba? So, ginamanage ni mo ang call, ginamanage ni mo ang text ni mo. In a way, okay kaya na siya. Especially kung gusto niyo i-manage ang consumption. So, wala pa yung timeline, sir? Kano sa siya sa Davao? Wala pa tama. Develop yun, once available na siya na kanang services na. Pero na ay target na area. Ang target nato usually kaning mga kanang congested na mga communities gani. Di nato nibutan. Nindot na siya or nindot po na siya sa mga kondo. Kaya ang kondo manggod, makita nimo daghan mo kapalit og kondo. Pero sa tinuod lang maglisod pud sila o ubang kondo karon appreciate nila ang amo ang kaning mobile app kaning mobile app pinagtawag namo because ang monitor nila closely kaya ang problema mo sa ubang
condominium, owners sa condominium, mga condo din sa Davao, are not from Davao. Tagagawas, so kung prepaid, prepaid ko, paper bili hatag nimo, butang naman na mo dito, dili na monitor ilang consumption. Muna karon medyo, nakaingon yun, na isa sa mga challenges, mga challenges rather, sa condo before, na pagsugod kay, pag ibili ni mo din sa ilahang pultahan lang, tapos taga Manila ka, taga Cebu ka, kaput lang yun. Kaya wala may monitor, wala uban na advance payment. Mas una okay na siya mga condo po, at least ma-monitor din mo closely ang imuhang consumption. Okay, thank you, sir. Maraming salamat na Royal Monday Hotel. Miss Regine, Rowan, and Mike. Sir, good morning. Long time no see. Yes, ma'am. Sir, ayaw medyo kaganina na posibleng saka ang kaning rate for month of November. Natay idea, sir, kung kanang how much kaya or na-range lang ba? Hindi yun ta makahatag, ma'am. Depending yun sa demand na to. O demand sa ubang lugar. One of the low supply and demand. Pag tanan gani sa nisaka ang demand sa kuryente, most likely musaka po prices of power or electricity sa merkado. Sir, sa reason po nga nung ubos ang kaning atong presyo sa kuryente karong bulan sa October. Yes. Ubos ang presyo sa Western. Daghan supply and wala kay gagamit. Wala kay kanang need na nag-purchase. Sir, nag-start na mag-operate sa Davao de Oro, Davao del Norte. Wala pa, but we are working on it now. We are closely coordinating coordinating with the different LGUs kung asa may mag-expand. And tumago na natin mo ka diretso, nag-reach out na kami sa katong service provider dito sa De Oro del Norte. Yes, at magalatag sila kasulat sa ilan ha. But naamagod sila unang tubag niya sa studyuhan nila sa ilahang board. We were requesting for a joint transition committee kaya naambo na sa balaod na dapat natin joint transition committee. Nag-follow up nila na ako sila gi-file na kanang TRO sa Korte Suprema. Ila pa ng studyuhan and storyahan silang legal. Ikatulo na mong sulat na hatag ni o ka na intent sa ilahan na amo ang haliton ang ilahang mga asset ay in the event na mag-operate ni gamitin na mo itong pipila or if na-upgrade ko na mo itong ilahang mga linya na current kung kinahanglan i-upgrade. So, as mentioned, nag-coordinate na sila, nagsulat na sila but sila magod aduna pa sila mga legal committees because as we all know, they would still want to operate on the area po. Pero sir, di ba na ng area nakatunggi, tukura na natag mga poste? Yes, nakapalong and as well as nag-inaugurate na punta sa kung asang tiubutang pool ang atong substation na digital dito sa Tagum. Sir, naapektuhan ba ning atong operation ay kaning pagtukod ng mga poste with the recent earthquake po? For the recent earthquake, naatay linya na mga apektado. Ano na pasabot na ako? Atong linya, ang mga linya actually, na sa certain strength or level na kung pwede magmamilinog, makaya ra. So wala tayong mga natumbang poste except sa katong nabalik na isa nakita mo siguro na social media na nabalik na in fact na naigo gani no na sakyanan. Daghan patag binasadihan to if it's related pagid sa linog or say factor nga to siya nabali. Natay isa ka poste naputay I think duha ka linya na nagputol ani. Ang linya mo nato na mo guna siya kanang ginasag nato na siya na certain level na magsag. Dili siya pwede nakatensyon. Kaya ba mo nagreklamo, di ba na siya ginaon tanan. Purpose ana usahan sa mga linog para just in case na ay movement, dili siya maputol dayon. Ang nahitabo tong sa pagputol is that natay long stretch kani sa Bolton Bridge. Taas mo guna, di na to pwede butang og poste sa tunga. So taas na siya. Lagyo to siya but except that katong paglinog naglamba-lamba isa and nagdikit ang duha ka linya. Motoy hiningdan na naputol siya. But we were able to restore it naman. No? So kato lang medyo nalalangan ta kay it will really take time ang to restore the place na mo butang ka o kanang linya. Pero dito sa kanang mga bago natin na sir na area wala ta. Kato lang din sa Bolton Beach tong usa sa mga napektuhan. Napay isa somewhere, I'm not sure kung sa downtown area ko siya na nag-abot ang duha ka linya. Thank you, sir.
Sir, wala pa solo. Sir, kaning katugan ni kaganina sa imong statement, isn't it that murag irony kay, di ba kung man sa service lang ba nga katong law of supply and demand, kay kung daghan ang supply, murag nagka-problema na yung while in a private one, sa business side, kung law of supply and demand, kung mas daghan ang demand, dapat mas malipay. So, unsa may reason ato sir? Yeah, ani sir, ang sabot ni sir, kung muna ni sa kanang kuan ba, in all kanang basic kanang mga palituno nato, parang sandali masabtan sa itong mga customer, sa itong mga listeners karon. Kung ang presyo sa merkado, especially kamatis sila, ang pinakahuman, kamatis, carrots, or mga ahos, sibuyas pa karon. Pagtaas ang demand, anak niya, di mo mahal ang presyo. Yes. Sama niya pa na sa kuryente. Pagtaas ang demand, mo mahal ang presyo sa kuryente. Mo nang iwan ako ganina na we need to manage ang ato ang demand. Tama to na sa on our part manggod nganong definitely we would prefer na daghan ang mo gamit sa kuryente ano. Ato ang manggod is that wala may problema. Ang ato lang is that ma-manage lang nato ang katinuan na demand sa ato ang kanang lugar. Tinod kay kamo kada tiyo sa metro, kuan mo gina siya, presyo gina. But we know again on our part, we have a social responsibility magod and moral responsibility na makita bitaw ninyo sa mong Facebook page na regularly, weekly na gid may gina-post na energy conservation because for you to be a socially responsible na corporate citizen, dapat magod mo campaign pud mi sa kanang sakto tamang paggamit sa kuryente. Also, kani mga kuryente manggod na ni, pwede magud naton isa ihatag sa lain, no? Ihatag sa lain. Di man ta mag-worry kay the more na naubos ang atong presyo sa kuryente manggod, we know na investors will also come in and tanan ta maka-benefit po. Okay, at least ang explanation gikan sa Davao Electric Power Company. Next na kong question sir is regarding this coming UNDAS. Can we assure there are a lot of people na bubisita sa ilang mga loved ones dito sa mga nagkadaiyang ng sementeryo. Ma-assure ba nato ang supply sa kuryente sa mga nagkadaiyang sementeryo nga walay putol or walay interruption during the celebration sa November 1 and November 2? Yes sir. Dili ta mag-worry ang mga holidays. Yung holidays magud is actually kung tanaw nato, ubusan di man ana. Kaya ang mga planta maguduban ana wala po nag-operate. So, ang supply karon tanaon po din mo sa Mindanao na may kanang surplus. So, ang surplus na ipaglabay na sa WSM. Muna sa WSM, WSM is one of the sources nato. Kung medyo barato sa WSM, ito kita mo palit. So far, wala po may forecast na problema, shortage. But so far, nakapatay ka na mga ginatawag na surplus or enough supply ang Mindanao. In fact, ang Mindanao is also supplying kuryente sa Visayas. Interconnected naman ta karon. Good morning, sir. Isa lang pong tanong, sir. Maybe ba sila kahatag na kaog pagtinaw sa ubang speculations po nga the reason behind kung ano nga naatay mga nasilatian nga mga medyo sunod-sunod nga mga brownout tungod sa rason daw tanaw tungod kay mas gipalakdan pa sa DLPC ang mga areas na ilang ginasuplayan. May we ask ang kanang klarong tubag ani sir? Sige. Actually, duha gyud ka klase ang atong interruption. Natay ginatawag na scheduled interruption. Makita na sa scheduled interruption sa atong Facebook page, no? So scheduled mandated gyud din mo hatag og kanang announcement, no? Prior na mo na siya i-out or i-off. For one reason, tungod manggod, we would want you to prepare kung aduna tay mga outages na pagabuhaton, especially sa mga planta na mga apektado or mga high kanang taas na demand o kuryente ng mga industry. Now, the other one is that where we are not in control of, mo ni mga gitawag nato na emergency power interruptions na most of these are caused by vegetation. Ano vegetation gani na it could be ka ng mga vines, isa ka sa mong linya,
or it could be punuan sa kanang tree, or it could be kawayan. Ang kawayan dayo sa mong linya pag kusog og hangin mo bend na mo touch siya sa mong linya, mo off na automatic ang linya. So mo na siya ang mga reasons sa mga outages. Now, katong i-mention na katong expansion, actually sir, nagtukod lang yung poste, wala pa ta nag-serve sa De Oro o De Norte. So, klaro na nako, dili tinuod na mo na siya hinungdan anong ado na tayo outages. But ang outages, we are transparent. Niya, in fact, makita na niya sa ato ang Facebook page. And you can also check and monitor mga comments sa ato ang mga customers dito. Regular na sila komento, and we welcome and accept comments na dito sa ato ang Facebook page, no? Wala ginamo na siya kina-off because we know na ang comments would help us improve ang service. Welcome, as I mentioned, welcome kayo na sa mua. Previous weeks, unsa ang reason behind kasi amo po dito sa may mental area. medyo pila ka gabi sunod-sunod mo dantang nag-isa tapos unsa man wala na po. Dili ako memorize ng tibok sir, no? But generally ang cause is mostly vegetation. Kung imong ka og kanang kadlaw hitabo na siya, it's schedule mostly schedule interruption kanang kadlaw. Because you don't want pagod na dili ninyo ma-feel mabati ang ang interruption. Ting tulog naman na. But we understand some na makamatag yun kung na-interruption sa gabi. And in fact, ilang comment ka ning anong gabi ting tulog ta makarest me. Especially katong mga aircon. Mabatian din sa mga aircon. Pero ako di ko mabatian na sir kaya tulog daw ko. Sama siguro na ko anad mo ko by aircon. So, panaray lang actually. But again, we understand. We understand the sentiments of our customers. And in fact, we are reviewing that already. Kaya tanaw na ito ang pros and cons whether kung gabi or buntag na ito i-interrupt. Kaya buntag mo usually, yung trabaho ko, basig wala po yung productivity po atong problema. Kaya makita na sayon mo kita karon na pag-off gani o walay kuryente, pagbuntag, murag ang mga empleyado magpuyo sa maghulat sa kung kano sa amaon. Kaya murag dependent na ang mga industry nato karon, mga kumpanya nato. Even kamo gani sa media industry, no? Dependent din sa kuryente karon. Kung walay kuryente, wala po yung internet. Pero yung kanan sa inyo ha, kung naay battery inyo laptop, inyong cellphones, pwede yun mo pwede pa rin yung padaganahon ang inyong router sa balay. Kung sigway lang ko gamay. Naalam mo pa ito na device na ibutang ninyo, i-power ninyo using a power bank. Pwede na siya. You just check it sa mga online shops. Actually, adapter lang. I-charge nyo. Okay, pwede naman na padaron ang inyong router sa kanang power bank. So that's my suggestion kung nanginalangin mo Wi-Fi. So, dili tinood siya nga kulang na tag supply sa power. Dili ba? Dili tinood. So, pila daghan tag surplus. Daghan tag surplus. Ang naipay mga surplus yun. Pila Tanaw atong mo sa nagamit? ECP na website. Pila? Napatay mga around, wala ko nagkamali. Last time akong check sa ECP na website, natay mga around 800 to 700 na megawatt, no? Na extra. Pero sir, kung mag-operate na ang Noco Oro o kanang Norte, kadi 800 megawatts sir na surplus nato, unsa man enough ni or do you Yes, I believe need enough, ma'am. to Kay buy another? wala man kay problema kay katong currently na ang mga pwede supplyan naman currently na sa mga kaning mga power generators nato ang Norteco. So nabali lang sa mga. So currently So wala man kay idungag. So sir, bisan pa sa kabisi karon no, o ba mga factories o manufacturing double time. Wala gid shortage yun. Wala tayo shortage. So kahit patang enough pa hangtod Yes, sa sir. end of the year. So far sir wala pay kanang dina-announce na problema sa supply sa Mindanao. Saga mo sir, ang problema gyud kaayo kana bitong hangin pag kalima sa subdivision. Lahi na magud ang hangin sir pag naanay balay sa kilid tikod. Yes. Iba na talaga like Unlike before, no? Yung balay ba sir open area or subdivision? Sa division gyapon. Pero tip na lang sa inyo gura kung hatag, no? Kay isa magud sa factor i-consider nato is north, south, east, west, no? Na mo na gini mo nato na you need to consult probably ang mga architects
At di mas maayo yun dito magbutbot, buhat lang or asang tibutang ang garahe, asang tibutang naagi dapat sakto na tama na north, south, east, west. Kaya kami, mingon kasi mo na naakoy wala i-consider na gi-recommend sa kuan during na patukod ko balay na asa na ko ibutang ang ako ang access bedroom. Usa na din ha is that ibutang na ko siya kung asa dito ang sunset, which is apektado gid ako ang master's bedroom. But nakoy room sa silong sa balay na bugnaw gyud. Mo man siya na amugin mga recommendations sa anak mo asa ni ibutang. And would suggest kung naaman mo mga designer, mga architects, consider ang ilang inputs. Usahay man gud i-consider nato is that kung unsay tan-aw nato na nindot na placement na spot. So kato isa to, other than na-mention ako ng bintana, nakasipit ko sa bintana. Kaya pauso-uso ko ba? Then I realize di ko magpag-aircon. Tignan what nindot ko tan-aw ng window at glass sliding. But na ay mga German technology karon na mga jealousy na nindot di po kay pricey lang, but kung gusto ka ng aesthetic gamay, dungagi lang gamay, but it's more kanang practical lang po, long term kay marag estudyuhan mo na design, dili siya normal typical na kanang jealousy na pwede nimo malugit ba na ma-abre matanggal ang mga masudlan ka ba. Thank you, Sir Carl. Yes, sir. Sige, para na mausa lang akong pangutan na Sir Fermin. Kay annually, ginabalik-balik man good ang pahimangno katong sa mga homeowners. Kay siyempre, hapit na baya ang Christmas celebration. Daghan yun mga decorations na ginapaano taod outside, pero namang way risk pod. Yes. Kung dili bantayan. Kung saan yun, general nga pahimangno sa atong mga homeowners, sila ng mga businesses bisan nga gamay nga nakabutang og mga Christmas lights, mga decorations para makalikay sila sa ingon nato sunog or dili kaya mo taas na pud ang presyo sa kuryente. Okay. Sige sir. Kung outdoor gani dapat yun ka ng concept ang imuhang ibutang ng mga decoration, pang decoration o pang decor kaning mga mga intended for outdoor use, no? Ato pong klaruhon na kani mga wires manggod nato dili tanan ana pwede pang gawas. Posible gyud na siya mo brittle or dali masamad, no? So delikado na siya sa sunog, delikado po na siya makurintihan ana niya. So tan-aw nato kung purchase ta og mga pang Christmas decor nato, tan-aw nato ang iyang rating, tan-aw po nato kung para ba na siya sa internal or external use. Again, kung sa gawas ng gamiton, dapat na kung para panggawas o pang-external. Na kung pambalay, pangsud sa balay, medyo pricey po kung pang-external itong gamiton. Mas barato na upalit ka, katong intended lang yun for internal use. So mas barato na siya. So ana itong buhaton, i-follow lang po itong ilang mga guidelines na gisip dito kay para matikay ita sa disgrasya. Now, kung makatipid sa kuryente, ang makatubag yun ana ang ato ang tagbalay. So among suggestion basig pwede nimo i-off na lang ang imong mga Christmas decors pa sa panahon na tingtulog na pod. Kay di po ma-appreciate sa imong mga silingan, no? Na nakatulog naman tanan, saya po yung kuryente sig kipat-kipat ng mga Christmas lights nila. You might want to turn it off na lang po siguro. Siguro visit our FB page. Naman tayo ginabotang din na regular na mga energy conservation tips. Yes, ma'am? Good morning, Sir Fermin. Tulo lang ako ang pangutana. Una, ang nakapay programa sa community program ang Davao Light na makatabang sa during calamity and emergency sa Davao region. Yes, ma'am. In fact, recently lang, ma'am, naghatag tao ka ng mga shelter construction materials sa Davao del Norte because mo ito'y panginhandanon sa provincial government. Gamitin to siya sa pagtukod ng mga bagong balay, no? But naghatag ng mga materyales. Sa Davao de Oro, ang ilang need during the time manggod is mga ready-to-eat food. So, nag-provide po ta dito and idirekta sa provincial government sa Davao de Oro sa Pantukan, sa LGU Pantukan. Now, sa Davao Oriental, nag-provide po ta ng mga food packs as well as isa sa mga pinanlanong nila is tubig.
So naghatag tao ka ng tubig dito, both na mainom o katong magamit nila day to day. So natin water tanker na ipadala sa Davao Oriental. Salamat anak, Sir Permit. Ang ikaduha o ikatuloy, isa na lang nako. Na kanang daghan magbaligya kay para maka sa is hardware na kanang mga networking na mga patches gani nga ituyok nila sa wire nga para daw mo gamay ang dagan sa kuryente, maka-discount. Namo po na ginapansak gani sa is hardware nga muhinay jud siya og kuan ang ikatuyok ug ang ikaduha kanang nag-senior citizen na ang tagiya sa balay. Pwede ba unsay procedure pag apply ana nga maka-discount? Sige, akatong dimension mo na power saving device, depende mingon ko, di ka na uban ana ito ang gitanaw namo and dili na sa tinuod. Basig in fact gani magdungag pa na sa konsumo sa kuryente kay anything ibutang nimo sa outlet, mudro mo gani sa kuryente gyapon gud. So depende na sa kung mutuo sila o dili pat kami mo namin sa inyo na wala mi ginendoso na pa na wala mi ginendoso na kanang device and ang pwede lang yun makapaubos sa consumption nimo is actually ang imuhang number of hours, no? I-reduce yung number of hours ng paggamit sa mga electrical equipments. Katulad ng pangutana, senior citizen pwede ba mag-apply o discount? Yes, pwede. Pero, laro na ito ma'am, na-alay limit mga, di na ko kakuan, di na ko ma-memorize itong limit lang. Certain kanang kuan na siya, katagbaling, mulampas ka itong consumption na to, wala kang discount. Kay computed bagod nasa balaod mo lang, compute na nila daan na most likely ang kanaganing konsumo lang sa ka couple o sa ka senior citizen, single man o magtiayon, murag ilan na nag-compute most likely ang gamiton. Probably the reason na wala gibutangan ni sa guidelines sa gobyerno, sa atong gobyerno kay tungod to ensure na protektado ang both consumers and as well as ang power utility kay posible mo sa kapusuhan ng, di ba? So atong ginabuhat anak nila is that i-register nila, once ma-register na nila, na ay certain consumption na pwede lang siyang mahatagan o discount. Mulampas gani ka ana, ina na si discounted. Pwede. All they need to do is visit ang among FB page, among opisina and i-follow or i-provide na itong mga requirements na ito. Usan na din na is kanang pagpamatuod na senior citizen na siya. Probably birth certificate, if not a senior citizen ID will suffice para maka-apply siya. Fill up na siya mga forms sa opisina natin. Okay. Okay, so maraming salamat Sir Fermin Adelion. Salamat po. One kuan ka ng press con this morning. Maraming salamat na Royal Mandaya Hotel. And Sir Fermin, thank you so much for being here at this nadayon na itong press con with your presence today. So dahil salamat in behalf of the group, mayong untugan natin kanan. God bless. Thank you. And good noon.